Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Revelation chapter 19, Apokalipsis Kapitulo 19, at nais ko pong basahin ang nasa talatang 1 hanggang talatang 10. Revelation chapter 19, ganito po ang siyang isinasaad. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malakas na tinig na napakaraming tao sa langit na nagsasabi, Hallelujah! Ang kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos, sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghato. Pinatulan niya ang kanyang na mahalay na babae na nagpasama sa daigdig sa pamagitan ng kanyang pakikiapit. At ipinaghiganti ng Diyos ang dugo ng mga alipin laban sa babae. At sa ikalawang pagkakataon ay kanilang sinabi, Hallelujah! At ang usok ng babae ay pumailang lang magpakailanman. At nagpatira pa ang 24 na matatanda at ang 4 na nilalang na buhay. At sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono na nagsasabi, Amen, Hallelujah. At lumabas ang isang tinig sa trono na nagsasabi, Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga alipin niya, at kayong natatakot sa Kanya, mga hamak at dakilang. Narinig ko ang gaya ng isang tinig na napakaraming tao, gaya ng nagaslas ng maraming tubig, at gaya ng dagundong ng malakas o malalakas na kulog na nagsasabi, Hallelujah! Sapagkat nagkahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibinigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng Kordero na inihanda na ng Kanyang magiging asawa ang Kanyang sarili at sa Kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal na sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inaanyayahan sa hapunan ng kasalan ng Kordero, na sinasabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. At ako'y nagpatira sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin na kasama mo at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuon ni Jesus. Sa Diyos ka sumamba, sapagkat ang patutuon ni Jesus ang espiritu ng propesiya. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Mahal, tunay na tayo ay lubos na nagpapasalamat sa araw na ito. Sapagkat kahit na anumang nangyari sa sanlibutan, tayo ay patuloy na iniingatan ng Panginoon at patuloy na pinagpapala niya upang tayo ay lumago sa biyaya at sa kaalaman ng ating Panginoong Jesucristo. Sa umagang ito, ang ating pong paksa ay tungkol sa kasal ng Kordero, the marriage of the Lamb. Tayo ay nagagalak sapagkat tayo ay kanyang tinawag, tayo ay kanyang kinugkop, tayo ay kanyang mga anak na pinili,
hinirang bago pa itatag ng sanlibutan, at tayo ay nasa pangangalaga at tayo ay nasa pag-iingat ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ibinigay sa atin dahil sa kanyang mayamang habag at dakilang pag-ibig niya sa atin. O kaya nga nais natin maging malalim ang ating pagkaunawa tungkol sa kasalan na darating. Alam natin na ito ay ipinagkaloob ng Panginoon sa Iglesia upang mabatid ng bawat isa, ito ang magiging kasal ng Kordero, the Lamb of God. At batid natin ang Panginoon sa Kristo ang ulo ng Iglesia at tayo ang kanyang katawan. Ang ulo at ang katawan, Panginoon sa Kristo at tayo bilang Iglesia ay banal sapagkat pinanal tayo sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa kabanalan, kinakailangan na tayo ay lumakad ng naayon sa kanyang pagkakatawag sa atin. Ang Panginoong Jesucristo ay matuwid at tayo ay inaring matuwid o inaring ganap din ng Panginoon. At nais niya na tayo ay lumalim, tayo ay sumagana sa pagkaalam natin sa ating Panginoong Jesucristo. Dito sa ating pag-aaral sa Kapitulo 19 ng Revelation ay ipinagkakaloob sa atin at inihayag sa atin ang kasalang magaganap na ipinaliwanag ng Panginoon sa pamagitan ng mga talinghaga. Sa banal na kasulatan ay marami tayong mga talinghaga na makikita tungkol sa kasalan ng ating Panginoong Jesucristo at tayo ay makakasama niya ng walang hanggan. Pag-aralan natin ang mga panukalang ito ng Panginoon ukol sa kanyang anak, ang kanyang buktong anak, at ang Iglesia. Tayo ang Iglesia ng Panginoon, tayo ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At makita din natin, mga minamahal, ang tunay na union, yung walang hanggang pagsasama ng Panginoon natin at tayo bilang mga mananampalataya. Ito ay walang hanggang panukala at walang hanggang pagsasama ng kasintahang lalaki at kasintahang babae na ating matatagpuan doon sa Genesis Kapitulo 1 at Kapitulo 2. Doon ay nilayo ng Panginoon upang mabuksan ang ating kaisipan na nilayo ng Panginoon ang lalaki at babae. Kaya sa una, nung malaman na natin na si Adan ay nag-isa, sabi ng Panginoon, hindi nararapat na siya ay nag-isa. Kaya binigyan siya ng kasama. At yun ay si Eva. Alam natin ang kasaysayan na si Eva ay kinuha sa padyang ni Adan at nilalang ito bilang babae. Kaya ang dalawa ayon sa kasalan ay ito'y ginawang iisa. Dalawang nilalang, isang babae at isang lalaki ay pinag-isa at sila ay iisang katawan. Pag humikit pa ron, ito'y kasamaan. Sapagkat yun ang layunin ng Panginoon na makita natin ang pagsasama ay marangal at ito'y nasa paningin ng Panginoon.
Tatlong bagay ang ating pag-aaralan ngayon, mga minamahal. Una ay ang hiwagang inihayag. Ikalawa ay ang hiwaga ng kasintahang lalaki at ang kasintahang babae. At ang pangatlo ay ang hiwaga ng pagsasama o pagkakaisa o kapisanan ng dalawa. Una, yung hiwaga na inihayag sa atin. Dito, masusumpungan natin, mga minamahal, na merong hapunan ng kasalan ng kordero. At sa talatang 5 ay tinutukoy dito ang isang tinig mula sa trono na nagsasabi, "Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga alipin niya at kayong natatakot sa Kanya, mga hamak at dakila." Tunay na masusubukan natin na napakaraming mga tao. At ang tinutukoy dito ay ang mga mananampalataya na siyang iglesia at katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At sinasabi din sa talatang 6, "Narinig ko ang gaya ng isang tinig na napakaraming tao." Pero nyo, tinutukoy dito, napakaraming tao. Gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng dagundong ng malalakas na kulog na nagsasabi. At ito ang masusumpungan natin sa mga tinig na napakaraming tao. Hallelujah! Sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibinigay natin sa Kanya ang kalwalatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero. Nanihanda na ng Kanyang magiging asawa ang kanyang sarili at sa Kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis. Sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga kabanalan. Maminamahal, sa simula't-simula, ito ang panukala ng Diyos na sa Kanyang panukala, matapos na lalangin o likhain langit at ang lupa, noong ika-6 na araw ay Kanyang nilalang si Adan. Ito ang panukala na kinakailangan makita natin tungkol sa lalaki at babae bilang mag-asawa. Kaya nga't nabanggit natin na hindi nararapat kay Adan na nag-iisa at kinakailangan na meron siyang kasama at sinabi ng banal na kasulatan na ang tadyang ni Adan ang ginawa o nilalang bilang asawa. Sa mga bagay na ito ay nahayag ang plano at katangian na ninanais ng Panginoon para sa Panginoong Jesucristo at sa Iglesia. Sa lumang tipan ito ay hiwaga. Pero para sa atin ngayon, na ibinigay na ang propesiya ng ating Panginoong Jesucristo kay Juan. At ito'y naisulat at dumating sa atin ngayon. Ang kasulatan ito ay ipinapahayag sa atin na ito ang layunin ng Diyos
na ang Panginoong Jesucristo at ang Iglesia na tayo ay magkasama ng walang hanggan sa kanyang kaharian. Sapagkat yung kasalan ay isa lamang na bagay na kinakailangan matutunan natin kung bakit at gaano kamahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo na sa walang hanggan ay ninais niya na ibigay ang kanyang sarili. At marami pa tayong mapag-aaralan sa lumang tipan tungkol sa pag-aasawa. Sapagkat ang pag-aasawa ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Merong tinawag upang magkaroon ng kasama. Meron namang tinawag na hindi sila o tinawag na maging mag-isa. Yung tinatawag na singleness. Pero kahit na tinawag tayo ni asawa o singleness, gayon pa man, tayo bilang mananampalataya ay haharap sa Panginoon sa ating kasintahan lalaki ng Panginoon sa Kristo. Sapagkat nilalayo ng Diyos na tayo, ang Panginoon sa Kristo, ay nasa isang lugar. Ipinakikita dito ng Panginoon yung kanyang dakilang pag-ibig at kahabagan sa atin. Hindi niya nais na tayo ay mapariwanan. Hindi niya nais na tayo ay mapahamak. Hindi niya nais na tayo ay mawaglit. Nais niya yung kanyang buong pagmamahal ay may padama niya sa atin. Kaya ang Diyos ay pag-ibig. At sa pag-ibig niya, nais niya ipadama ng lubusan matapos ang sanlibutan ito. Gusto niya makasama tayo ng walang hanggan. Kung pag-aaralan natin ang lumang tipan, sa panahon ni Abraham, namatay ang asawa niya si Sarah. At silang mag-ama ni Isaac ay nagkaroon ng matinding kalungkutan kasi nawala ang ilaw ng tahanan. Si Abraham nagsabi sa kanyang alipin, pumunta ka doon sa Haran. Ihanap mo si Isaac ng isang makakasama niya habang buhay. Kaya yung alipin ay sumunod ayon sa kanilang sumpaan ni Abraham na pinapangako ng alipin na gagawin niya ang lahat ng gawain tungkulin upang ihanap si Isaac ng mapapangasawa. At siya'y naglakbay. Habang siya'y naglalakbay, kanyang inuusap-usap na siya'y pagpalain ng Panginoong Diyos at maging matagumpay sa kanyang paglalakbay at makarating siya doon sa lugar na tinuturo ni Abraham. At doon ay humingi ng patnubay ang alipin upang mabatid ano ang nararapat. At siya'y gumawa ng isang palatandaan. Ang sabi niya, kung ang isang babae ay lalapit at aalukin na pakainin ang kanyang mga hayop at painumin, natitiyak niya yun ang pinili ng Diyos para kay Isaac. O kaya nga, habang siya'y naroon sa lugar, sa Lebanon, pinagmamasdan niya
ang mga kababaihan na sumasalok ng tubig. Ngunit wala siyang nakita na mayroong hangarin na pakainin yung kanyang mga hayop at taylong. Saan nangyari? Ng bandang huli, isang babae. At doon ay binigyan ng pagkain ng kanyang mga hayop at inumin at inalam ng alipin. At napaglaman na siya ay kamag-anak ni Abraham. Ang pangalan niya ay si Rebecca. Ang larawang yun ay larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Si Isaac ay larawan ng ating Panginoong Jesucristo at si Rebecca ay larawan ng Iglesia. Nung sila'y magkita, naibsan ang kalungkutan ni Isaac sapagkat nadaman niya ang pagmamahal ng isa't isa. Ay di si Rebecca sapagkat siya'y sumang-ayon na siya'y sasama sa alipin at sila'y para magsama ng Panginoon ng alipin. Hindi niya kilala, pero nananalig siya sa Panginoon. Kaya nung magkita ang dalawa, puspos ng kagalakan, nawala yung kalungkutan ni Isaac dahil sa pagkawala ng kanyang ina, naibsan, kundi nakita niya ang kanyang mapapangasawa, isang magandang babae. Ang galing sila yung Rebecca, nakita niya sa Isaac. At sila'y nagsama at pinagpala sila ng dalawang anak, si Esau at saka si Jacob. Ang mga kasaysayan nito ay napakahalaga sa buhay ng mga mananampalataya. Sapagkat kung ating titingnan, ang Panginoong Jesucristo ay sapit na sapit sa ating makasama tayo doon sa langit. At tayo bilang mga mananampalataya ay gayon din. Nananalangin tayo na, Lord, dumating ka na. Sapagkat gusto na natin nakarating doon sa pinangako ng Panginoon na sinabi niya, sa bahay ng ating Ama ay maraming tahanan. Ito ang paghahanda. At maging sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, marami siyang talinghala na binanggit. Halimbawa, yung nasa Mateo Kapitulo 25, talatang 1 hanggang talatang 9, ay merong talinghala dito ng 10 birhen. At ang sabi sa talinghala ay merong 5 birhen na mga mangmang. They are foolish. At sinasabi dito, kaya sila mangmang ay sapagkat yung kanilang lampara ay walang langis. Eh ang kahulugan noon, itong mangmang, mga limang kababaihan na may dalang lampara ay walang langis, ibig sabihin wala roon ang banal na espiritu. O kaya nga, itong 5 na mga matalino na birhen, yung kanilang lampara ay mayroong langis. Ibig sabihin, ito ang mga mananampalataya na naghihintay sa Panginoon sa kanyang pagdating. Ang mga mananampalataya lang ang pinagkalooban ng banal na espiritu. At siya ang pinakalangis ng mga mananampalataya. Dahil yung mga iba na tao, may mga lampara pero wala roon ang banal na espiritu.
So, ang ninanais ng Panginoon ay yung mga mananampalataya na puspos ng banal na Espiritu. Yan ay isa lamang sa mga talinghaga. Meron pang isang talinghaga dito na sinabi sa Mateo Kapitulo 22 ng isang hari ay naghanda ng isang piging para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. At inutusan niya ang mga alipin upang sabihin may kasalang mangyayari sa kanilang lugar at inaanyayahan ang iba na dumalo. Alam niyo ang sagot ng iba? Wala kaming panahon para dyan. Ang pananambahan ay isang lugar para tayo'y nasa presensya ng Panginoon. Nagagawa natin mga anyaya. Anyayahan sila. Doon dito. Pero ano ang sagot nila? Wala kaming panahon para dyan. Puyat kami. Marami kaming ginagawa. Wala kaming interest na dumalo. At maraming mga rason ang kanilang ginagawa. Hindi katulad ng mga dadalo ng kasalan. Talagang magbibihis sila, ihahanda ka na ng sarili, at sila ay dadalo sa kasalan. Kaya lang, siyempre, nakakalungkot, inaanyayahan mo na, ayaw pa. Maraming rason. Minsan, tama. Minsan, ang nasa isip ay puro mga sanlibutan ng mga plano at mga bagay at yun ang kanilang iniisip. Katano ang mangyayari? Yung ayaw, hindi makakadalo sa kasalan. Ito yung tinutukoy dito mga minamahal. Na maraming tao, maraming piling ang talagang naghihintay sa kasalan ng Panginoon. Yan yung pagmasdan ng kanilang pagpupuri, pag-awit, pagsigaw. Sabi niya, purihin ninyo ang ating Diyos. Kayong lahat na mga alipin niya at kayong natatakot sa Kanya, mga hamak at dakila. So ito ay mga tinig. At sinasabi sa talatang 6, narinig ko ang gaya ng isang tinig na napakaraming tao. Gaya ng nagaslas na maraming tubig, na gaya ng dagundong ng malalakas na kulog na nagsasabi, hallelujah, sapagkat nag-ahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sabi nila, tayo'y maganap at tayo'y magpakasaya na ibinigay niya sa Kanya ang kalwalatian sapagkat dumarating na ang kasal ng Kordero at inihanda ng Kanyang magiging asawa, ang Kanyang sarili. At sa Kanya ay ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab, malinis, sapagkat pinong lino ay ang matuwid na gawa ng mga banal. Tingnan natin ang mga bagay na hiwaga ng kasintahang lalaki. Unang-una ay kinakailangan na malaman natin ang pag-aasawa ay isang marangal na gawa. Ang sabi sa Hebrews chapter 13, verse 4, marriage is honorable in all, and the bed of undefiled.
katanggap-tanggap, malwalhati, kaaya-aya. So, tinutukoy dito sa banal na kasulatan ang larawan ng pag-asawa ng Panginoon sa Kristo at ang Iglesia. Kaya sinasabi dito ay upang mataman natin, mga minamahal, yung layunin ng Diyos na makasama niya ang Iglesia. At ang layunin ng Iglesia ay makasama ang Panginoon. Yun ang nilalayo. Ang lagi natin katutunan ay yung ang Panginoon sa Kristo ang ulo at tayo ang katawan. So tayo ay nakaugnay sa Panginoon. At walang pwedeng paghiwalay sa ulo at sa katawan sapagkat sila'y iisa. Pero ngayon, ipinakikita naman sa atin yung kalaliman ng pagsasama ng Panginoon sa Kristo at ng Iglesia. Siyempre, sa katawan, lagi natin nababasa ito sa Korinto na ang ulo ay ang Panginoon sa Kristo at ang katawan ay ang Iglesia na maraming sangkap. Katulad ng ating katawan, isa ulo, pero maraming sangkap yung ating mga katawan. Pero dito sa ating pinag-aaralan, ang Panginoon ang siyang kasintahan ng lalaki at ang Iglesia ang kasintahan ng babae. Ang Panginoon sa Kristo ang siyang Panginoon ng langit at ng lupa. At ang Panginoon ay nakaupo sa kanan ng luklukan ng Diyos upang ipahayag ang kanyang katwiran at ang kanyang matuwid na paghuhukom at paghatol. Pinapahayag din sa banal na kasulatan na ang Panginoon sa Kristo ang tagapagligtas ng katawan at tunay na tayo lubos na nagpapasalamat. Binigyan ng diin ni Pablo ang tungkol sa pag-aasawa. Ito ay nasa Efeso Kapitulo 5, talatang 25. Ang sabi dito, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ni Kristo na nagmahal sa Iglesia ng pansinig. Mahal ng Panginoon sa Kristo ang Iglesia. At ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pagkabanalin siya na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Ito ang isang bagay na huwag natin kalilimutan. Kaya tayo ay narito, mga minamahal, ay upang pakinggan natin ang salita ng Panginoon at sa pakikinig ay hugasan tayo ng salita ng Diyos. Ito ang sabi dito sa talatang 26, upang kanyang pagkabanalin siya, ang Iglesia, na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Ang salita ng Diyos ang siyang nagpapabanal sa atin. Kung kalilimutan natin ang salita ng Panginoon, hindi kayo magiging patuloy na malinis. Na kailangan ay patuloy natin binabasa, pinagbubulay-bulay, ninanamnam ang mga salita ng Panginoon.
At ang layunin dito ay nasa talatang 27 upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia. Kahit ang Panginoon sa Kristo ay namatay doon sa krus sa Kalbaryo upang sa pamagitan ng talatang 27 ay upang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. So sa pamagitan ng pananambahan at pakikinig sa pamagitan ng salita ng Panginoon, dinadalisay ang ating kaluluwa sa pamagitan ng kanyang mga salita. At tayo ay pinalalakas. At tayo ay binibigyan ng kapangyarihan upang gawin natin ang kanyang kalooban. Sa Tito, Kapitulo 2, talatang 14, ay isinasaad dito, siya, ang Panginoon sa Kristo, ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin, sa iglesia o sa mga mananampalataya upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Sabi dito, lahat ng kasamaan at pagkalinisin para sa kanyang sarili ang sambahayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Kung minsan tawag sa atin ay sambahayan ng Panginoon. Kung babasahin nyo ang Hebreo, inyo mapapansin, binanggit ng Panginoon na si Moises ay matapat sa kanyang sambahayan. Ibig sabihin, yung kanyang, yung mga Israelitas na inilabas mula sa Ehipto, pero mas matapat ang Panginoong Jesucristo kaysa kay Moises na naging matapat siya sa kanyang sambahayan. At yun ang siyang tinutukoy dito, mga minamahal. Pag-aarik. Sa Revelation 7, verse 14, ang sabi dito sa talatang ito, sinabi ko sa kanya, Ginoo, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay nanggaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanilang mga damit na pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Itong talatang ito ay tumutukoy sa iglesia. Nang iglesia ay nilinis. Ito ang siyang tumutukoy din dito sa talatang 8 sa Kapitulo 19. Ang sabi nito, sa kanya'y pinagkaloob na magsuot ng pinong lino. Lino ay damit ng maramihan o merong kakayahan o mayaman o dangal na tao ang lino. At ang sabi dito, ang linong yun ay makintab na siyang tumutukoy na walang kapintasan, walang dungis, walang kulubot. Binihisan sila ng katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Dati pangit tayo dahil sa kasamaan. Sokdong na masama tayo. Pero ano ang ginawa sa atin ng Panginoon? Tinubos niya tayo. Ibinigay ang kanyang sarili, tulad sa sinasabi kay Tito, na siya, ang Panginoon sa Kristo, ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin.
na layunin ay upang tayo ay bihisan ng pinong lino, yung katwiran ng ating Panginoon Kristo, makintab at malinis. Pag sinabing malinis, at pag kayo naglalaban ng inyong damit, kinakailangan walang batik, walang kulubot, walang anumang bagay na kapintasan, walang dungis, kundi malinis. Kaya malinis ang tinutukoy dito sapagkat sila'y nilinis sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang palatandaan. Yun ang tatak, marka, na taglay ng mga mananampalataya na sila'y nalinis sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang katangian ng ating Panginoon Jesucristo na linisin, bihisan. Kaya ang mga kinakasal, maganda ang mga takip. Pag mayaman yung lalaki, talagang, ang gara ng kanilang mga kasuotan. Ang mga babae. Dito, binibigay yung dahilan sa talatang 9, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Kaya matutuwid ay sapagkat pinagkaloob sa kanila ang katwiran. Kaya nari silang matuwid sa harapan ng Panginoon. Binanal, tinubos. At itong mga mananampalataya rito, na sila'y nasa lupa, patuloy silang nakikinig sa pangaral ng Ebanghelyo sapagkat ito ang patuloy na paghuhugas ng tubig sa ating sarili para sa kabanalan. Kaya ang iglesia, ang kasintahang babae na ikakasal sa huling panahon. At ito ang siyang tinutukoy sa banal na pasulatan. Kaya sabi sa talatang 7, tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibinigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian. Sapagkat dumating na ang kasal ng Kordero. Ito ang ating nabasa. Sa talatang 8 naman, ayun, tinutukoy na kanyang ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis. Sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 7, ganito naman ang sinasabi ni Pedro, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan. Sabihin ang inyong pananampalataya kinakailangan mauwi sa kapurihan, sa kaluwalhatian, sa karangalan, sa pagpapakita ni Jesucristo. Ibig sabihin, pag dumating ang Panginoon sa Kristo, kinakailangan ay kapuri-puri ang bawat isa. Mananampalataya. Taglay ang kaluwalhatian at karangalan. At sabi sa talatang 8, una, sabi niya, hindi ninyo siya nakita gaymay inyong iniibig. Sabi ni Pablo, sabi niya sa mga
mananampalataya na nakalat sa buong sanlibutan. Sabi niya, kayo'y umiibig sa Panginoong Jesucristo na hindi ninyo iniibig. Ibig sabihin, hindi nyo nakikita. Pero, iniibig. Yun ang pakulunan ni Pedro. Hindi ninyo siya nakikita, ngayon mo ay inyong iniibig. Pangalawa, ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, ngayon mo ay inyong sinasampalatayanan. Yan ang katangian ng mga mananampalataya. Yan ang katangian ng mga matatapat sa Panginoon. Nananambahan dahil hindi nakikita ng Panginoon. Dahil hindi nakikita, pero sumasampalataya. Pangatlo, kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag sapagkat ang kaaliwan, kalakasan, kapangyarihan ng mga mananampalataya ay ang salita ng Panginoon. Kuminsan, may mga bagay na hindi nyo maipaliwanag. Pero pag meron kayong nakita na mahalagang talata, yung puso nyo titibok ng malakas. Daman-daman ninyo na ang Panginoon ay nagsasalita sa inyo. Daman-daman ninyo na ang kanyang presensya. Kasi ang presensya niya ay mapayapa. May kagalakan. Kaya nagkakala kayo dahilan sa mga salita ng Panginoon na hindi maipaliwanag. Ako may mga experience, pero hindi ko maipaliwanag. Kasi nakikita mo naman sa banal na kasulatan. Halimbawa, katulad nito, talatang 8. Nagsabi dito ay hindi ninyo siya nakikita. Hindi natin nakikita ang Panginoon sa Kristo. Dahil ba'y ating iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, dahil may inyong sinasampalatayanan. Gayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag. At puspos ng kalwalhatian. Yan ang nangyayari sa ating puso. Sa ating pagkatao. Dahilan sa pakikisama ng kanyang banal na Espiritu sa ating buhay. Tinutukoy din dito, mga minamahal, yung hiwaga ng pagsasama. Nakakalungkot na kung minsan, although tao, kung minsan, humihina yung sarap ng pagsasama. Maaaring dahilan sa nababago na ang anyo. Kasi pag tumanda na at tinignan mo doon sa unang larawan na ibinigay sa iyo, wow, ang ganda niya. Pero ngayon, iba na. Iba. Ganun. Pero, ang talagang pagsasama ay wagas. Merong isang lalaki na ang pangalan niya ay William.
Ito yung nangyari sa Middle East o sa nung siya'y nag-aaral, pagdating niya ng 10 years old, nabulag siya. Pero yung kanyang pagkabulag ay hindi naging hadlang para may pagpatuloy niya yung kanyang pag-aaral. At nakarating siya sa college na nag-aaral. At doon sa college ay meron siyang nakilala na isang babae na anak ng isang British admiral. So sa madaling salita, nagkaroon sila ng close relationship na habang nanliligaw yung lalaki, ay napagpasyahan na sila yung pakasal. Pero yung ama ng babae ay nagsabi kay William, bakit hindi ka magpa-opera? Para maging maganda ang inyong pagsasama. So, nahikayat naman si William at itinakda yung kanilang kasal, pero sabi niya, sige, ako ay operahan. Pero meron akong isang kahilingan. Ang kahilingan ko, pag lapit namin sa altar at kami ay kapwa sa altar naroon, doon tanggalin yung bandage ng mata. Kung hindi ako makakakita, hindi ako makakakita. Okay, makakakita. Salamat ako ay makakakita. So, inoperahan si William. Pagkalipas sa mga ilang panahon, pagdating sa kasalan, dumating sila doon sa altar. At sinabi ng lalaki, o sino, pwede na po ninyong tanggalin ang bandage. So, tinanggal nila. At nung minulat ni William ang kanyang mata, sabi niya sa babae, ikaw ang pinakamagandang babae na hindi pa sa aking naiisip. Nakita niya ang babae. Ito mga minamahal ay mga nangyayari sa tunay na buhay. Pero ang higit na ninanais natin ay makita ng mukhaan ang Panginoong Jesucristo. Marami ang nagsasabi at ako rin, maaari kong sabihin, ang unang bagay na gusto kong mangyari sa buhay ko ay makita ko ang Panginoong Jesucristo ng mukhaan sapagkat siya ang tumubos at nagpatawad ng aking mga kasalanan. Maging gayon ang ating hangarin. Bagamat maraming sinasabi ang banal na kasulatan tungkol sa kagandahan ng lugar sa langit. At sabi sa mga awit, Kapitulo 45, Psalms 45, verse 11. At nanasain ng hari ang iyong ganda. Ang ibig sabihin, nais ng Panginoon na makita ang bawat mananampalataya sa kanyang kagandahan. Sapagkat ninanais ng Panginoon na siya'y aking tinubos, binigay ko ang aking sarili, binihisan ko sila ng katwiran, sila'y napakaganda at gusto kong makita ang kanilang kagandahan. Yun ang sinasabi sa mga awit. Kaya nasusunod nga sa banal na kasulatan, sa unang Korinto, Kapitulo 2, talatang 9, sabi dito,
Subalit gaya na nasusulat ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at hindi rin naririnig ng tainga at hindi rin pumapasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na magmahal sa Kanya. Napakalinaw. Kaya ang pagsasama ng Panginoon at ng Iglesia ay pagsasamang walang hanggan dahil sa pag-ibig sa isa't isa. Iniibig ng Panginoon at malaki ang pag-ibig ng Panginoon sa Iglesia. At ganoon din ang Iglesia. Kahit hindi nakikita, Panginoon, iniibig. At dinadalisay ang kanyang sarili habang naghihintay sa Panginoon. Sapagkat ang pagsasama ng bawat isa ay isang dalisay na pagsasama doon sa langit. Ito ang tinutukoy na ganap na relasyon ng Panginoon at ng tinubos na Iglesia. Kuminsan, nakalasap ng nakikita natin, mababasa natin ang nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya. Laging expression ay napakasarap ng mga ilang unang taon ng pagsasama. Pero pagkatapos yan, kalbaryo na raw. Sa langit ay hindi ganoon. Walang ganoon sapagkat ang pagsasama ng Panginoon at ng Iglesia ay walang hanggan. Dalisay, ganap, magiliw ang Panginoon sa Iglesia. Palaban ninyo na tayo ay kinagigiliwan ng Panginoon na makita. Kayo rin, kinagigiliwan nyo ba na makita ang Panginoon? At talagang pag nagkita, at talagang totoong masaya. Na makita ang Panginoon at makita tayo ng Panginoon. Pag ikinakasal at ang lalaki ay nasa altar, biglang bubukas ang pintuan at tatayo doon ang babaeng ikakasal. Kung minsan, meron mga bagay na nakikita tayo na lalaki at naluluwa ang mga matahan ng lalaki pag nakikita niyang papalapit sa kanya, yung kanyang magiging asawa. Ibig sabihin na doon ang laki ng kanyang pag-ibig, pagnanais. Ganon magiliw ang Panginoon sa atin. At ganyan din tayo. Kinakailangan magiliw din tayo sa Panginoon sa kanyang pagdating. Sapagkat ito ang ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na kahit na hindi natin nakikita, iniibig natin siya. Kahit na hindi nakikita, sinasampalatayanan natin siya. At sinusunod natin ang kanyang hiling. Sa talatang 9, dito sa Revelation chapter 19, at sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng Kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Ang mga mananampalataya ay siya rin mga inanyayahan ng Panginoon sa kasalan. At naway tunay na hangarin natin at tayo maging magkili sa paghihintay sa Panginoon at makita natin siya sapagkat siya ay magkili na nagnanais na tayo makasama niya doon sa langit. Amen.
Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Magbigay comfort at kaaliwan ito sa bawat isa sa amin. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.